beloved Boss Mike Cervera. Na ang marami kung paanong mailulusot sa Administrasyong Marcos ang batas na hinihingi ng konstitusyon para tuluyan maipagbawal ang mga political dynasty. 38 taon na yang hindi maipasa-pasa. Bakit si Pangulo sinisisin yung mga hinayupak na mga politikong ito? 3 dekada na pala na hindi maipasa-pasa yung hayop na batas na yan. Tapos ngayon si Pangulo, sisihin nyo, mga hayop kayo Kung bakit at kung anong naging epekto niyan sa bansa, partikular sa kahirapan, himayin sa special report na tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Yan. Dahil anak ng isang dating Pangulo. Naku, nakita ko na naman si Apo Lakay, mga kababayan. Naalala ko na naman yung mga panahon na siya yung namumuno sa bansa talaga. Ayan si Apo Lakay. Naku, ewan ko. Sige na, Apo Lakay. May bigat ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Anti-Political Dynasty Bill bilang prioridad na maisabatas. Sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, may idineklara siyang 10 kaanak sa gobyerno. Yan na, putik na yan. Eto na mga kababayan ko. Meron daw siyang 10 kaanak na nasa gobyerno. Mga kababayan ko, okay lang yan. Kung isasampa, kung ipa-priority itong itong anti-political dynasty, mga kababayan, tignan nyo naman yung mga kasali. Kaya mga kababayan, ako syakin lang po. Syakin lang mga kababayan itong pananaw. Kung kapatid mo, si Amy, kung yung isang pinsan, magnanakaw. Si Amy daw, sangkot din sa pogo. Ano pa ba ang panghihinayangan ni Manong? Kung yung pinsan niya, magnanakaw. Kung si Amy, ganun din, hayop na yan, mahaba pa baba. Diba? Ang tanging matitira, si Sandro lang dapat. Kaya tingin ko hindi na manghihinayang si Manong Bongbong. Kung si Manong Bongbong ay pabilisin na maisabatas ang anti-political dynasty, ayos na ayos yan. Kaya mga kababayan ko, kung ganyan lang din ang magmamana at may iwang mga politiko na kamag-anak ni Manong Bongbong para lang protektahan, yan po o kaya'y pending pining-piningin. Kung pining-piningin ng yung batas na yan, na 3 dekada na hindi pa maisabatas-batas, mga kababayan, hindi na magtataka ang taong bayan. Diba, magtataka pa ba kayo? Kung katulad ni Martin, ni Amy, ang maiiwan sa gobyerno. Siguro mga kababayan, okay na. Sabi ni Manong Bongbong, tama na kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo, nasira na pangalan ko. Sa mga nais ko. Mga hayop kayo. Dapat sa inyo, wala na sa politika. Diba? Kaya mga kababayan, tingin ko ito. Yun ang naiisip ni Manong. Wag na. Nagtatanong pa to si Laila Collins. Pangkapi naman. Buti pa si Mirna. Laila Collins. Gcash number ko na lang, Laila, sige na, Gcash number, 0956-330-5511. Diba? Si Sandro na lang ang iwan natin. Kabilang ang kapatid na si Senadora Amy Marcos at pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Nako, eto na nga.
Hoy, Diyos ko, dapat talaga itong mga kababayan ko. Oh, Manong, payag na ako. Payag na ako, Manong. Sige na. Panukala mo na yan para matapos na. Oh, ha. Oh, tuloy. Bago siya naging Pangulo, nagsabi si Marcos na hindi siya tutol sa mga political dynasty. Oh. Pero ngayon, sabi ng palasyo, nagbago na raw ang kanyang pananaw. Oh, ano ngayon kung nagbago ang isip niya, kung makita niya si Martin nakaw ng nakaw aber? Ano ngayon kung magbago ang isip niya, magnanakaw nga eh. Si Martin eh. Oh, magnanakaw. Si Amy. Kahit ako si Manong Bongbong, gagawin ko yan para matigil na yung mga ginagawa niyong pagnanakaw na yan. Hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo nahiya sa tatay ko. Di ba? Hindi na kayo nahiya sa tatay ko. Nako. Ampong ka na nga lang. Hindi ka nga tunay na Marcos. Nagnanakaw ka pa. Di ba? Nagbabago ang political landscape. Maraming Correct. umaabuso. Nais ng Pangulo na ipabatid sa taong Kita nyo, maraming umaabuso. Nagbabago ang landscape ng politika. Ha? Maraming umaabuso. Umaabuso sino? Si Martin Romualdez. Kung matino ba yan si Martin Romualdez, susulong ba ni Manong Bongbong yan? Hindi. Di ba? Kaya nga hindi hindi nga ginugusto ng tao Mahirap yan. Mahirap na i-promote, mahirap na i-build up, mahirap na ibigay sa tao, ilapit sa tao. Hirap niyan. Oo, kaya kayong mga nagtatanggol dyan, nako. Oo, doblehin nyo singil dyan. Diba? Oo, hirap-hirap ipagtanggol masisira kayo dyan. Hindi nyo pa mararamdaman niya ngayon pero darating yung panahon, masisira kayo dyan. Oo. Ayan tandaan nyo itong sinasabi ko. Lahat ng mga vlogger dyan, ng mga nakikinabang at pinagtatanggol yan, darating yung panahon, sira yan mga yan. Di ba? Sira yan, maniwala kayo. Eto, pasok. bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Pareho sila kung tutuusin ni Vice President Sara Duterte na isa ring anak ng dating Pangulo. Na meron namang 6 na kamag-anak sa gobyerno batay sa huli niyang SALN at sa resulta ng huling eleksyon. Kita mo lahat ng anak ni Digong nakaupo. Kakapal ng mga mukha nitong mga Duterte na to. Ano mga negosyo niyan? Nakaw. Dugas. Mga mandurugas. Kaya sabi ni Manong Bongbong, itong mga ito, Martin, Amy, Sara Duterte, away kayo ng away, pare-pares naman kayo magnanakaw. Diba? Sila lang naman na maguguloy, away sila ng away, pare-pares naman na magnanakaw. Diba? Talay. Mula sa mga angkang politikal, ang 2 pinakamataas na leader sa bansa. Gayong may probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa mga political dynasty. Binanggit kasi sa probisyon na kailangang tukuyin ng isang batas ang definisyon ng political dynasty. Bagay na 38 taon ang hindi inaakda ng Kongreso. Kita nyo? Paano yan iaakda? Panahon ni Digong. Sabi niya, ganun din ang gagawin niya. Ipapanukala yung batas na yan. Ano nangyari? Nangyari ba? Siyempre! Nga. Sabi naman ni Glitz, sabi, wag mo siya build up pero wag ka rin paratang sa walang balik. Pag si Sara binabanatan ko, wala rin naman ako ebidensya.
Bakit hindi nyo sinasabing ano? Hindi nyo sinasabing wag mong banatan si Sarah, wala ka namang ebidensya sa kanya. Ewan ko sa inyo. Oh, bahala kayo sa buhay nyo. Dami ko na sinasabi rito, Nick. Oh, talaga. Ay, Nick. Ay, Nick Candido. Natauhan ka na ba? Hindi ka na ba Martinico? Hindi ka na ba, hindi ka na ba taga-suporta ni Martin at ko? Thank you. Eto na mga kababayan ko. Tuloy natin to. Mga Martinico dito, makinig lang kayo. Para may ambag kayong mga Martinico, para may ambag kayo, mag-like muna kayo, mag-share kayo. I-share nyo to sa mga vlogger niya. Di ba? Nick Candido, no? I-share nyo to sa mga vlogger nila. Tapos sabihin nyo, kakalitan nyo si Mike Cervera, binabanatan ang idol natin. Ganon gawin nyo, ha? Sige na. Bigo ang lahat ng panukala kaugnay niyan mula sa unang naihain sa 8th Congress, kahit nga dineklara ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015 na kailangan ng maipasa ang isang anti-dynasty bill. Kita nyo? Panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Digong. Panahon pa yan nila. Lapit na, kita nyo. Kakapanood mo yan dito, Nick Candido eh. Huwag ka kasing masyadong magpapanood dito. Uy, pinapayak mo ba si Takero? Kita mo, di ba nandoon kami sa Radyo Pilipinas? Tawa lang ng tawa si Takero. Di ba? Press 1 sa mga nakapanood kahapon. Naka-upload yan sa akin. Di ba? Tawa lang ng tawa si Takero. Ito na. Wala ring naipasang ganito ang kanyang administrasyon kahit sa mga sumunod na kongreso. Lalo na itong gago na to. Lalo na itong putang inan to, hindi pa mamatay-matay, Siya bagay, kailangan dandahanin nating makitang nahihirapan. Itong si Digong, pero alam nyo, Grabe ito, mga kababayan. Patay na daw talaga yan. Alam niyo ba yun? Alam niyo yan? Napatay na daw talaga si Digong, kaya hindi nila na maipakita-pakita. Patay na raw si Digong. Kaya wala silang maipakita, mga kababayan. Kasi patay na. Kaya hindi na sila lumalabas eh. Mula nang nakulong si Digong, yun lang yung una yung Rodrigo Duterte. Matagal na daw patay. Diba? Matagal na. Hoy! 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 Hoy ka din! Diba? Matagal na daw. Napatay yan. Kaya karton na lang. Oo. Patay na. Oo. Sabay naming napanaginipan ni Chris Ulo yan. Ayon sa panaginip namin ni Chris Ulo. Biro nyo, nagtanungan kaming dalawa. Sabi ni Chris Ulo, Boss Mike, may napanaginipan na. Ako rin, may napanaginipan eh. Ano yung napanaginipan mo? Ikaw muna. Hindi, ikaw muna. Ikaw na. Patay na daw si Digong. Sabay pa kami. Wala stick. Panaginip po yun, ha? Oo. Kaya daw hindi na daw maipakita yung katawan lupa niya eh. Tuloy. Ang bilang ng mga panukala, paunti ng paunti,
Nako. Sabi nga ng mga eksperto noon pa, paano papasa ang anti-dynasty bill kung makasasama ito sa interes mismo ng mga politikal na pamilya? Yan. Paano na yung mga pamilya nyo, anak nyo, nanay nyo, asawa nyo, ha? Pati na yung kapatid nyo, lahat kayo, nandyan sa politika, mga hayop kayo. Grabe, no? Grabe mga kababayan, ano? Ami Ponce, iiyak mga dede sa channel ko, laging nag-iiyak yan. Lalong-lalo na ngayon yung mga Martinico. Sino yung Martinico, Boss Mike? Si Martin at ko. Sabi rito, hoy, si Chris Ulo, takero, nakita ko sa sasakyan ni Chris Ulo. Papunta sila Malacanang Oo. Ako tumawag sa kanila. ako tumawag sa kanila, bakit ba? Sino signal? Wala ka talagang signal. Hoy. Oh, walang signal to. Walang signal to si ate. Hoy ate ha, wala ka signal. Ano ba yan? Ako nga nagpatawag sa kanila eh. Kaya nga sila pumunta ng Malacanang kasi tinawagan ko, pumunta kayo din eh. Oh. sabi niya, nakita din kita. Hoy! Ay, eto nga oh. Ayan oh. Hindi kay Martin Romualdez! Hayop ka! Ayan na, no signal ah. Oh, ayan na, baka mamaya. Kaya nagulat ako, baka mamaya eto, tignan mo makatawa si Chris Ulo. hayop daw si Martin Romualdez. Hindi daw sila naniniwala, oh. Diba? Isa pa nga, uy, sorry na, baka nasasaktan ka na, no? Signal, ha? Oh, eto na. Dito ka ngayon naniniwala! Hindi kay Martin Romualdez! Hayop ka! Ay, nako. Ano na, mga Martinico? si No Signal na nagagalit tuloy eh. Sabi, oy! Hey, mabuhay, BBM forever tayo ha! Oo, doon na lang tayo. Biglang ganun. Magkasundo na tayo ngayon, di ba? Yung mga Martinico, biglang, pagka ano, oy, Nick Candido, magbago na isip ikaw ha? Bigla akong nagbago mga kababayan, oh. Dito na lang tayo, oh, magkakasundo tayo. Ha, BBM forever. Eh, dito na lang tayo magkasundo-sundo. Dito ka na lang, matatawa ka lagi. Oh, talaga, oh. So, eto na mga kababayan ko. Nasingit tuloy ito. Extra to si Chris Ulo. Gusto mo ba makita yung mga kasama dyan, yung mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez? Ewan ko. Ito na. First Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring madaliin ang panukala dahil may mga loopholes pa itong dapat ayusin. Giit pa ni Castro, paano iuutos ng Pangulo na mapadali ang pagpasa sa nasabing panukala gayong may mga usaping hindi dapat o may mga usaping pang dapat linisin. Ayon pa sa Palace Official, ang nais ng Pangulo ay isang maayos at magandang batas at hindi minamadali. Ipinunto din ni Castro ang pagmamadali sa isang hindi kompletong batas ang siyang tunay na pang-optics at iginiit na layon ng administrasyon mailatag muna ang isang maayos at malinaw na bersyon bago ito itulak o sertipikahang urgent. Yun naman pala. Kayo talaga. Yun naman pala. Hoy! Ito. Uy, ikaw nga, no signal kung makahoy ka naman. Kung makahoy ka talaga, no, puro ka hoy. Mon Amor, no? Huy ng huy to eh. Gagalit si Mon Amor sa'yo,
Hoy ka ng hoy! Eto na mga kababayan ko. Oh, paano ngayon ito, mga kababayan? 'Di ba? Yari! Oh. Kaya tingin ko dito mga kababayan dahil kay Martin yan eh. Kaya pinapaapuran ni Manong Bongbong. Our beloved Boss Mike